Magandang umaga, Canada. And of course, mabuhay ang Pilipinas. Welcome po sa ating maliit na YouTube channel. Ito po ang inyong kabayan, Datol Order. Ayan na, Mon Datol, medyo nagpahinga ng konti sapagkat alam nyo na mga seniors talagang pag ganyang nagpapalit na ng panahon po kasi papunta na o spring na ngayon at galing sa napakalamig na winter. Ayan, kaya ibang halaman namin nandito pa sa loob ng bahay. Alam naman niyo yung commander natin, yung misis natin, plantita yan. O plan lola. Plant lola pala. At any rate, ako'y napuyat kagabi. Hindi sa dahil napuyat ako, dahil pinanood ko yung ginawang, alam naman dito, Canada, gabi rito, umaga sa Pilipinas, ginawa yung session ng Committee on Justice ng Lower House na kung saan pinagbotohan na nila yung ginawang investigasyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre, kanya-kanyang paandaran ba? Ibig kong sabihin, nakaharap sa camera buong Pilipinas at baka sa amang panig ng mundo may nanonood na Pilipino sa YouTube. Ayan, nako, nagbigay ng kanya-kanyang komento. Bandang huli, siguro, alam nyo, bilib ako rito kay Chairwoman Jerbil Luisitro ng Batangas. Ang galing niya, abogado kasi yan at chairman ng committee ng justice na yan. Piniliwanag niya lahat, binigay lahat ng mga requirements kung bakit i-impeach o ma-i-impeach itong vice presidente. At nung marami na nagkomento, siyempre, botohan na. Wala pong kumontra, ika nga. Pero ang ginawa pa rin itong chairperson ay pinaboto. Alam niyo ba, 55 po yung present member ng komite. Ang bumoto, 55. So, unanimous, 55 out of 55. 55-0 yan At yan po, ano na nangyari dun sa mga, pati yung kumokontra at ika nga nagbibigay payo o nag-aabogada o abogado dito kay BP Sara, bumoto na rin. Nag-yes na rin para mai-transmit na ika nga sa House ika nga para pagbotohan na ng plenaryo kung i-deliver na sa Senado ang nasabing articles of impeachment. Pero masasabi na po nating impeach na si Sara sa Kongreso, sa lower house. Ang trial po, na kung saan parang hukom na ng korte, ay handyan po sa Senado. At sana'y magagawa po yan pag bumoto at nakakuha ng 1/3 ng 316 members ng House, lower house, itong Justice Committee. Marami akong kaibigan pang congressman dyan Buhat nung maging congressman itong nasira kong Dikong Jundatol ng Senior Citizen Party List. Marami pa rin tayong mga kaibigang congressman. Hindi lang sa party list, kundi yung mga regular distrito. Okay? At nagsabi sa akin, kaya nila yon. Sapagkat nung unang impeachment nung last year, 215 ang pumirma. Alam naman ninyong Duterte, ang 13 sa 15 justices ng Supreme Court, inappoint ni Duterte. Kaya yun na nangyari. Napigil yung unang impeachment. At tuntua yung kampo ni Sara. Ngayon ang nangyari, lumapit tuloy sila. Gusto nilang pigilin uli itong deliberasyon ng impeachment. Sa 4 po, 2 lumusot at pinag-isa na lang nitong komite ni Chairperson Jerbil Luistro. Ayan, galing. Saludo ko sa iyo talaga. Anyways, sa Batangas yan. Batangas, yung isang Batanggenyong congresswoman na ang iyaw na kumita ng bilyon-bilyon dun sa solar panel.
Wala yun. This early, ngaw-ngaw lang na parang isa pang Congress. Parubata eh. Ika nga natin. At yung isang meow-meow, ika nga, ha, ay baka matanggal pa. Siya daw hindi niya mapipigil mag-ngaw-ngaw. At siya ay pusa yata talaga. May dugong pusa yata. Itong, nako, talagang pag yung aking kissable lips natutuyo. Hindi pa tayo nagbe-breakfast eh. Medyo nagkape lang ng konti. At any rate, balikan natin yan. Dadalhin na yan. Yung impeachment na inapurbahan na ng Justice Court sa plenaryo. Ang plenaryo po, yun ang tinatawag na, kumbaga sa COMELEC, MBank. Lahat sila. Lahat ng congressman yan. Pamumunuan yan ng ating speaker na kaibigan nating si Boji. Yan Isabela. Anyway, tingnan po natin. Ako tingin ko dyan, mga 200 pa rin ang boboto dyan. 103 lang yata, 106 na signatories ang kailangan doon. 55 na bumoto di 50 na lang ang kailangan. Sabi nga nitong isang Bicol Saro, yun sobra na nga papel nun sa TV, yung si Kwan, ano ba pangalan nito? Bicol Saro Party List, na congressman. Hindi ko alam, siya ba spokesman ng House Committee? I know he is a member. Nakalimutan ko pangalan Puro mukha lang kasi nakabalanda sa television. At saka mapapil din itong youth party list. Yung, I don't know the name. Wala naman ako interest sa kanila. Ang interest ko dyan yung kabuuan ng Kongreso at saka yung senior party list, of course. Si Ka Ompong Ordanes na senior party list at si Madam Mila Magsaysay, 2 congressman ng senior citizen party list dyan. At any rate, malalaman natin hanggang May 11 after the deliberation kung pwede ng isampato. Isasampa na talaga yan sa Senado. Handa naman itong ating si Tito Sen. Itong ating presidente, ika nga ng Senado. Nako, yari kayo. Sapagkat parehas lumaban yan. Hindi yung sinasabi lang ni Robin Hood Padilla na sila ay opposition, kaya kukontrahin nila yan. 2 lang naman nila yung magagawang kontra. Ilapit uli sa Supreme Court, hindi nga nakakuha ng TRO itong kampo na naman ni Sara. Sa tingin ko kasi, kaya hindi pinigil ng Supreme Court itong deliberasyon ng Kongreso dito sa impeachment ni Sara. Itong huli lang na nagawa na nilang tumanaw ng utang na loob last year sa Duterte kay Sara. Kaya nga hinold nila, binigyan ng TRO. Ngayon, nag-file na naman, nakala na naman ng kampo ni Sara, yung hugis pusong mukha ng abogado ni Sara na lagi nakapalandara sa TV, akala mo Valentine's Day, hindi sila nakakuhan TRO. Kaya yun, lusot. Lusot na sa Executive Justice Committee. Ayan. So, palagay nyo ba, ang Senado, yung sinasabi ni Robin, kokontrahin kagad nila? 2 lang yun, Supreme Court at saka palitan. Kudita, si Tito Sen. Ayan, bumabalita nga yun. Isang kaibigan kong senador. Dating senador siya. Katext ko na naman. Yun paghandaan mo paring mon. Sabi niya sapagkat, yun ang babalakin nila. Palitan si Tito Sen, ilagay si Cayetano o kahit sino. Ito naman kapatid ng presidente, nag-a-ambition din niya maging vice. Wala yan. Walang binatbat yang si Manang, Biday. Manang Biday yan. Ilukat mo man ata puso mo. I don't know. Si Amy Marcos, wala na yan. Prefix na lang yan ng mga Ilocano. Awa na lang kung iboboto uli ng mga Ilocano yan, pero never siyang mananalo uli.
Ika nga natin. I'm sorry, pero napakasakit ang ginawa niya. May narinig nga akong kanta yung ading, anak ng dragon maring sendang, ika nga natin, ano ha. Pinagkanulo mo yung kapatid mo. Ha? Samantalang itong si Jason nagsalita na may sakit si Bongbong Marcos, malapit ng mamatay. Ayun, nakakulong. Anyway, ngayon Lunes, binigyan ng piyansa. Nagkamali yung judge ng Pasig o Pasay or Pasig na non-bailable. Bailable yun. Yung ganong cyber libel. Anyways, bakit si Amy? Hindi kasuhan, hindi hulihin. Pinagsisigawan niyang may sakit yung kapatid niya, bangag, kung ano-ano pang, may tama, mabakas yung huling sabi, mamamatay na raw. Ba't hindi hiyabla? Ba't hindi hulihin? Dahil ba siya ay senador? Hindi ganoon. Kung talagang ang demokrasya sa Pilipinas, gumagana yan because of the president, Bongbong Marcos. Pero huwag mamili. Okay, hintayin natin itong kay Sara Duterte. Pag inapurbahan yan, diretso na ng plenaryo yung impeachment, diretso na yan sa Senado. Kahit gawin ng oposisyon, minority, nila Cayetano, siyam yan yung minority na yan, 24 ang senador. They're considered brightest minds dito sa Pilipinas, pero brightest minds, minus siguro si Robin Padilla. I'm sorry. Senador yan Magiging senador ba kaya kung di marunong? Hindi po. Sumabit lang yan sa unity. Kung hindi sumabit yan kay Bongbong Marcos hindi mananalo yan. Kung ano ginagawa niya, manalo lang senador. Anyway, aabangan ko po rin po kahit magpuyat ako uli. Pag pumunta sa Senado yan, tandaan nyo. Hindi aabot yan ng 6 months. Mai-impeach yan. At eto po, tandaan nyo to sinasabi ko. May babaliktad na senador sa minority. Tandaan nyo yan. Ang presidente si Bongbong Marcos pa rin hanggang 2028. 26 lang ngayon, 27 pa, isang taon pang maghahari yan. Tandaan nyo, may babaligtad yan. 1, 2, hanggang 3. Si Amy Marcos hindi babaligtad yan. Baligtad na mukha niyan Baligtad na utak niyan I'm sorry, half Ilocano, tatay ko Ilocano, taga Isabela. At may dugong Ilocano ako. Kaya nga sabi nga natin, mahirap galitin ng Ilocano. Pag nagalit Ilocano, ipapakbit na kayo. Well, yan po muna natin pag-uusapan. Ang susunod kong tatalakayin. Itong sinasabi ni Robin na ayon sa Constitution, ang minority forever daw. At lahat kokontrahin nila sa Senado talagang, I don't know, Obob, kababayan pa namin sa Nueva Ecija nito, pero hindi Obob ang, I don't know. At lilipad pa rin sa ibang bansa pag hindi nagbago ka, doon ang maninirahan. Hindi mangyayari yan. Ganda ng buhay nilang mag-asawa sa Pilipinas At hindi magagawa ni Mariel na magluto, maglaba, maglinis ng bahay, at mag-drive ng walang dito sa abroad o kahit saan sa abroad. Hindi po. Hindi totoo yung sinasabi. Yabang lang yan. May masabi lang yan. Well, yan po muna natin pag-usap. Papasa sigurado sa mababang kapulungan sa Kamara itong impeachment ni Sara at angat yan sa Senado at hinihintay na. Forthwith, alam na ni Tito Senyon, action ka agad yan. Magandang umaga po. Sana po like, share, and subscribe yung maliliit na kami pong mga gumagawa ng content creator dito po sa ating YouTube. May edad na tayo pero handyan tayo 40 years na akong reporter sa Pilipinas at dito. Publisher ako diaryo dito for 17 years. At radio, TV commentator for 10 years. Datol Audio po. Ramon Datol, Mon Datol, Mondi. Kumusta po sa aking mga kapatid sa Pilipinas?
si Ditching Baby Datolay at si Bayaw Vic, si Bayaw Gaya at si Flora, yung bunso naming kapatid sa Tugigraw. Doon siya naglalagi, pero taga New Jersey. At ang sumunod po sa akin, Sister Mila and Bayaw Martin Tucker sa England. Magandang umaga po sa inyong lahat.